Good morning! Mag-check po ako ng aking mga panindang itlog. Ayan o. Isang tray lang po na large yung pinabili ko sa aking anak. I-check ko kasi minsan merong mga maliliit and may crack. Yung mga maliliit at may crack, yun yung aming mga gawing konsumo. Kaya nito may crack siya. Minsan din yung mga ibang itlog ay madumi. Kailangan kong punasan ng wet na tissue. Diba? Ay, kailangan ko pala sa light. Itapat sa light para malaman kung bugok yung itlog. Okay. After nito ay magtutupi po ako ng ang laki ng crack niya Ang laki ng crack. Siguro sa ito ng anak ko. Pag-transport niya. Kasi nakamotor lang siya. Baka. O baka hindi nakita ito ng seller. Pero mukhang bago pa naman siya na crack. So siguro sa transportation na ito na crack. Ayan, nasa gilid siya. Ayan dito. After nito ay magtupi ako ng aking mga nilabhan kahapon. Kahapon pa yun na tuyo. Pero hindi ako nakapag tupi kasi nag-bake po ako ng tinapay kahapon. Na-miss ko yung aking cinnamon rolls. Yun. So, kailangan ko pala yung aking cellphone para itapat siya sa light. So, bye! Bye for now. Balik ako niya. Andito pala yung cellphone ng aking anak. So, ito na lang muna ang gagamitin ko na pang check kung may bugok yung eggs. Asa na ba yung flashlight? Yan lang. Itatapat siya dito. Pag black, ibig sabihin nasira yung egg. Okay siya, kaso maliit. Yan minsan hindi mo makikita na may cracks siya. Pero pag itinapat mo siya dito sa ilaw, makikita mo marami siyang cracks. Daming cracks ng eggs. Yung malalaki lang po yung binibenta ko kasi yung ibang seller mukhang i-mix nila. Crack na naman. Ang daming cracks pala. Ito sobra naman sa laki. Sobra sa laki para siyang extra large. So ito yung mga binibenta ko, yung mga malalaki. Ito naman sobrang liit, parang small size na siya. Large itong pinabili ko. Alkansi naman tayo nito na ito malaki. Gawin natin ito para walang magreklamo na may sira na itlog. Kasi kung minsan yung customer bumabalik, sira daw yung itlog. Kailangan natin i-check muna. Para at least alam natin na fresh naman yung ating eggs. May crack siya konti. Dati hindi ako nag-check. Hindi ko alam ito dati. Nung bago pa lang ako nagtinda. Kala ko walang paraan para ma-check yung itlog. Meron naman pala. So far good naman lahat ng ating mga eggs. Maliban lang dito sa mga cracks. Pero everyday naman nagko-consume ako ng eggs kasi sabi ng aking cardiologist ay I need 2 eggs a day kasi mababa yung aking cholesterol and mababa yung aking good cholesterol and high yung aking bad cholesterol. Kaya high daw yung aking bad cholesterol kasi low yung aking good. So kailangan mabalance pala. Akala ko pag high yung bad cholesterol mo, hindi ka pwedeng kumain ng itlog. So hindi pala. Unbalanced pala siya. Okay, dito na muna ako magtutupi kasi nanood po ng TV yung aking apo. So dito ako para walang disturbo. Kanina pa sana ako nagtupi kaso nagpunta ako ng garden and then na-stuck ako sa garden. Pag napunta ako doon, ma-stuck talaga ako. So iniwan ko muna, mainit na kasi. Marami yung bunga na yung aking mulberry. Pero yung isang mulberry na kasabay sila nag-prune, iprune ko. Tapos, konti lang kanyang bunga. Siguro na siya dahil sa dahon ba ng mga kamuting kahoy
natin na malapit sa kanya. Siguro na natabunan ng ng dahon yung araw para sa kanya sana. So tupi-tupi tayo para at least matapos na ito. Mahipos natin ito. Magmarites sana ako doon sa kapitbahay kasi nakita ko meron sila nagtabi-tabi sila ba? Ano ba yung tabi-tabi? Nagchika-chika sila doon. Kaso na naig sa akin yung gusto kong matapos itong aking gagawin. Samahan niyo ako magtupi ha. Ay, hindi pala tutupiin ito kasi damit pala ito na ihahang. Ay, hulog tuloy. Diyan na muna yan. Babalikan ko mamaya. Kasi kailangan ihang yung mga damit na panglakad. Para hindi na kailangan magplancha. Meron akong nabiling square pants doon. Kailangan kong planchahin. Marami pala akong gagawin. Alam mo, pag dito sa bahay na marami tayong gagawin. Hindi na tapos-tapos ang gagawin. Yung kagabi hindi ako masyado nakatulog. Itong finger ko na ito, ano siya, masakit. Parang lagi siyang sumasakit siguro every 5 seconds sumasakit siya. Bumangon ako tapos naghaplas ako ng liniment. Ayun, nakatulog ako. Tapos medyo malayo na yung interval ng kanyang pain. Yan, dito ganyan. Pero pagkatapos ko maglaba kahapon at mag-bake, ay naghaplas naman ako eh. Kaso ito, masakit talaga siya. Kung masikip ang aking space dito, malalagyan ko kailangan kong kumuha ng isang chair. Yan, para lagyan natin ng ibang mga tinupi. Siguro unahin ko itong mga malalaki. Ay! Don't touch! Don't touch? Yung apo kong lalaki. Don't touch daw. Ayan meron akong video. Nag-video ako ga. Nag-vlog ako ga. Ipinakita pa yung kanyang pinanood. Tama na, TV. Uy, cellphone. Nag-TV sila. 1 oras lang. Kailangan 1 oras. Kasi yung bata, kailangan niya ng social activity doon sa labas. So, limited yung TV dito sa amin. Para sa mga bata. Ari, may lamok pala dito sa ilalim. Naak tayo ng lamik ga. Lamok ba or langgam? Don't touch. Laki talaga ng pantalo ng aking mga junlocks eh. Ang haba ng mga binti. Kakapagod maglaba. Gusto na yung tanaw ka. Tuk-tuk. 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 TikTok? Tara gao, ato ang kuan gao, itong mga talo ga. Pag lumabas kami ng apo ko, like pupunta sa mall, may dala kaming ganito. Hot. Kung mainit o kaya malamig, ito sa kanya. Dati itong sa amin ng anak ko, nung youngest. Tapos itinago ko. Baka may apo ako. At may apo nga. Ayan. Panda. Ayan yan nitong panda. Gusto niya nitong tiger. So, ganyan lang ito. Ayan. Para hindi siya mahulog. Meron siyang lock dito sa baba. Ikapit natin dito.
para hindi madumihan. Ayan. Nakapagod naman. Putulin ko muna ito guys kasi mahaba yung aking video eh. Unlimited lang yung akong storage.